Kabilang sa mga nakakaranas ngayon ng epekto ng bagyong Nando ay ang probinsya ng Batanes. Kaya naman makakapanayam natin ngayon si Batanes Governor Ronald Aguto Jr. Magandang hapon po, Governor Aguto. Live po tayo ngayon sa Integrated State Media Special Coverage. Yes, Angelique, magandang hapon sa inyo dyan. Isang maulan at malakas na hangin mula dito sa Batanes. Opo, mangangamusta lang po kami sa kasalukuyang sitwasyon po ninyo dyan. So matindi na po ang hangin, sabi po ninyo. Yes, currently medyo malakas na. We're experiencing about 200 km per hour na hangin and medyo pabugso-bugso siya. So medyo sumisipol na siya ngayon. I think based doon sa satellite image natin, ito yung time na pinakamalapit kami doon sa mata. Na din kami sa medyo pader nung bagyo, and we're hoping that in an hour or two lalagpas na sa amin yung pinaka critical na sitwasyon. So far, yung nadagdagan pa ang ating mga mass evacuation. So we currently have about 213 families and mga 594 individuals on our evacuation facilities. And the good news is until up to date, wala pang reported na injuries na natatamo ang mga kababayan ko dito sa Batanes. Opo, that's good to know po, Gov. Kamusta po ang supply naman ng kuryente, yung tubig, at kahit na po yung linya ng komunikasyon dyan? Ang tubig, ang kuryente natin dito, kagabi pa pinatay ng National Power Corporation due to safety reasons. And we are using an emergency generator dito sa ating operation center. Hopefully, pagdaan itong bagyo, magkaroon ng maayos ang ating power, mag-restore ang ating power supply dito. Ang ating namang communication, we're well in place ang mga DICT provided na mga Starlinks dito. So, continuous so kaming nakakapag-communicate from the outside. Meron pa ring signal ang ating mga globe communication. Mm-hmm. Okay, kilala po ang inyong probinsya bilang destinasyon ng mga turista, both local and foreign. Meron po ba mga stranded ngayon sa inyong probinsya? Yes, in fact, we have about 63 stranded tourists here. So we give instruction sa ating tourist officer na puntahan at i-brief yung mga turista. So we are constantly in coordination dun sa mga hotel na kanilang kinalalagyan upang ma-brief sila at masabihan na etong ganitong mga pagkakataon bihira lang nangyayari sa buhay ng isang turista. So huwag silang masyadong mag-alala. Mm-hmm. Okay, nabanggit niyo po yung mga 230 families na nasa evacuation centers. Kamusta naman po ang relief assistance para sa kanila? Well, we have enough food packs. Maraming salamat sa DSWD because we were able to reposition yung mga food packs namin. So we have about 22,000 food packs. So we have enough. So even to the remotest barangay namin, may mga naka-preposition ng mga food packs. So we are okay as far as the food supply is concerned. Alright, in terms of yung storm surge naman, kamusta po ang pagbabantay natin sa banta ng storm surge? May mga ibang seawall na nasira nung alon. So we are in constant communication with our coastal communities and aware naman sila sa mga safety measures that they need to do. So far naman, wala namang particular na community na in danger. But we were in constant coordination with them na huwag muna sila magpagparampante kasi hindi pa na talaga lumagpas yung bagyo. So they had to stay home. And probably, Angelique, kung may mga nakikinig tayo dyan ng mga kababayan ko dito sa Batanes, we advise them na manatili sa loob ng bahay. Hindi pa lumalagpas ang bagyo at maiwan tayong attentive at mapagmatsyag sa mga pangyayari ngayon.
Alright, sige po, maraming salamat po sa update na binigay nyo sa amin. Naway manatiling ligtas po ang ating mga kababayan dyan sa inyong probinsya. Magandang hapon po, Governor Ronald Aguto Maraming salamat. Jr. Good Salamat afternoon. po.